AutoCAD. Ang AutoCAD ay may dalawang uri na tinatawag na 2D drafting ay isang proseso ng paggawa ng technical na mga guhit o plano na nangangahulugang dalawang dimensyon. Ang 2D ay kadalasang gamit ang mga linyang palang at patayo sa isang plano o kahit anong iba pang representasyon ng mga bagay. Ito ay sinasagawa sa mga program CAD o Computer Aided Design tulad ng AutoCAD, kung saan ang mga guro o plano ay nililikha sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Ang isa naman ay ang 3D modeling. Isang proseso sa paggawa ng mga digital na representasyon ng mga bagay o scene sa tatlong dimensyon. Nakadalasang ginagamit sa larangan ng computer, graphics, animation, architecture, engineering, manufacturing at iba pang mga pang-industriya. Ito ay may layunin na lumikha ng mga detalyadong 3D na modelo ng mga bagay, lugar o mga kaganapan na maaaring tingnan mula sa iba't ibang anggulo at ilagay sa iba't ibang mga sitwasyon. Ang customization ay ang proseso ng paggawa o pagpapabago ng isang produkto, sistema o serbisyo upang magkatugma ito sa mga partikular na pangangailangan, preferensya o pangunahing layunin ng isang individual, negosyo o grupo. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makakuha ng mga solusyon o produkto na mas masusustento sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Ito naman ang mga basics drawing commands for AutoCAD. Measuring commands. 1 is grid. Displays a grid of dots at a desired spacing on the screen. Number 2 is snap. Specifies a round off interval so that points entered with the mouse can be looked into alignment with the grid spacing. Basic draw commands is 1 is circle. Draw circles of any size. Line. Draw straight lines between 2 points. Arc. Draw an arc, any part of a circle or curve, through 3 no points. Sa displayed commands naman, limits. Set the size of the drawing paper. For size A drawing paper, the limit should be set for 10.5 times 8. Number 2 is zoom. Enlarge or reduce the display of a drawing. Number 3, pan. Allows you to move your view point around the drawing without changing the magnification factor. Sa editing commands naman, number 1 is change. Alters properties of select object. Number 2 is erase. Erase entities from the drawing. Number 3 is extend. Lightens a line to end precisely at a boundary edge. Number 3 is trim. Number 4, trim. Trims a line to end precisely at a cutting edge. Number 4 is grips. You can edit select object by manipulating grips that appear at defining points on the object. Grip is not a command to activate grips. Simply pick the object. Construction commands. Array. Makes multiple copies of select object in a rectangular or circular patterns command. Number 2 is copy. Draws a copy of selected object. 3 is mirror. Makes mirror image of existing object. Number 4 is move. Move designated entities to another location. Number 4 is offset. Construct an entity parallel
to another entity at a specified distance. Number 5 is fill. Change any corner to a rounded corner. Number 6 is chamfer. Changes any corner to an angled corner. Number 7 is OSNAP. Instantly locates exact points relative to existing object. Ang 3D modeling ay isang proseso sa paggagawa ng mga digital na representasyon ng mga bagay o scene sa tatlong dimensyon. Kadalasang ginagamit sa larangan ng computer graphics, animation, architecture, engineering, manufacturing, at iba pang industriya. Ito ay may layunin na lumikha ng mga detalyadong 3D na modelo ng mga bagay, lugar o mga kaganapan na maaaring tingnan mula sa iba't ibang anggulo at ilagay sa iba't ibang mga sitwasyon. Ang parametric design ay isang pamamaraan sa pagdisenyo kung saan ang mga elemento o bahagi ng isang proyekto ay konektado sa pamamagitan ng mga parameter o relasyon. Ito ay isang makabago at mataas na teknolohiyang paraan ng pagdisenyo na nagbibigay daan ng mga designer at inhinyero na kontrolin ang mga aspeto ng kanilang disenyo sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga variable o parameter na nagre-resulta sa mga automatic na pagbabago sa buong disenyo kapag binago ang mga parameter na ito. Ang annotation at documentation ay dalawang mahalaga bahagi ng proseso ng paglikha ng technical na mga guhit o plano, lalo na sa mga larangan tulad ng arkitektura, engineering at disenyo. AutoCAD. Ano nga ba ang meaning ng AutoCAD? Ito ay isang computer-aided design software program na binuo ng Autodesk. Ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang arkitektura, engineering at construction. Para sa paglikha ng 2D at 3D ng mga guhit, estimatiko at mga modelo, binibigyan daan ng AutoCAD ang mga profesional na magdisenyo at mag-draft ng tumpak na detalyadong mga plano at disenyo na ginagawa itong mahalagang tools, maraming disenyo at pag-trap ng mga daloy ng trabaho. Dito sa AutoCAD ay marami kang pwedeng gawin tulad ng pagde-design. Example nito ay sa mga bahay. Pwede kang magdisenyo ng mga bahay batay sa iyong imahinasyon. Sa bahay na iyong ginawa, pwede mong lagyan ito ng mga iba't ibang kulay. Pwede kang maglagay ng mga gamit sa loob sa pamamagitan ng AutoCAD. Sa pamamaraang ito, mabibigyan mo ng imahe ang bahay na iyong gusto dahil sa pagde-design dito. Itong AutoCAD dahil hindi lang sa pagde-design, nagagamit din ito sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng arkitektura. Sa arkitektura, magde-design ka ng bahay at mabibigyan mong imahe ang mga bahay na pinapagawa sa iyo ng iyong mga kliyente. Good day to all of you. I'm Jason Limacolangan. I'm BS History. I'm going to report to you about AutoCAD. Integration. It can be integrated with other Autodesk software and third-party applications, allowing for a seamless workflow in various industries such as architecture, engineering, and construction. Ibig sabihin po, ang integration ay ang proseso
ng pagsasama o pag-uugnay ng iba't ibang mga bahagi, sistema o proseso upang gumawa ng mas komprehensibong sistema o paraan ng pagtatrabaho. Ito ay karaniwang ginagamit sa teknolohiya, negosyo at iba't ibang aspeto ng buhay upang mapabuti ang pagganap, pagtutulong at pagbubuklod ng mga elemento o unit. Collaboration AutoCAD offers collaboration tools that enable multiple users to work on the same project simultaneously, make it easier to coordinate and manage large-scale projects. Ibig sabihin naman ito, ang proseso ng pagtulong ng mga individual o grupo o organisasyon upang makamit ang isang pangkalahatang layunin o proyekto ng paggagawa ng isang layout ng mga bahay ay ito ay nagpapalaganap sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng negosyo, edukasyon, agham, sining at iba pa. Ang pagsasamahan ng mga ideya, kasanayan at pagsusumikap ng mga tao ay mahalaga sa pagsasagawa ng mas mataas na uri na gawain o pagtuturok sa mga hamon. Ang file compatibility naman ay AutoCAD supports various live formats including DWG drawing, DXF drawing, enhanced format, and others, making it compatible with many other AutoCAD and design software. Sinasabi naman dito na ang file compatibility o compatibility ng file ay tumutukoy sa kakayahan ng isang software, application o sistema na magbukas ng mag-encode o magtrabaho ng maayos sa mga uri ng mga software application. Ito ay isang mahalagang aspeto sa mundo ng teknolohiya at komunikasyon dahil ito ang nagpapahintulot sa mga tao nagbabahagi o nagpapahintulot magtrabaho at makipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang iba't ibang software tools nang hindi kinakailangan baguhin ang mga format ng mga file. AutoCAD has been cornerstone of CAD industry for decades and continues to be widely used for a range design and drafting tasks across different disciplines. Its versatility and extensive feature set make it a valuable tool for professionals in fields like architecture, mechanical engineering, civil engineering, and interior design and more of based on AutoCAD. And that's all, and thank you.